Para kay Janice, ang pagtawid sa isang matao at maingay na kalsada sa Cebu ay balot ng katahimikan. Pero kwento niya sa akin, ipinanganak siyang nakaririnig. Nakakarinig naman daw po ako, Tapos? 1 or 3 years old. Tapos naalala pa ni auntie, nanay ko sabi nila na aksidente pa daw ako sa hagdan. Ito. Nahulog po ako. Nabagok po ang ulo ko. Later on, napansin na lang ng mga tao, hindi raw ako nagre-react kapag tinatawag ang pangalan ko. Ayon sa doktor, na-diagnose po ako noong 4 gulang pa lang ako na naging deaf na po ako. Hiwalay ang kanyang magulang at lumaki siya kasama ang kanyang ina na kalaunan ay muling nag-asawa. Sa edad na 19, inabuso raw siya ng kanyang stepfather. Tim. Noong natutulog po Tim. kami, napansin ko na may humahawak sa dibdib ko. Ito. Kasi po nasa isang room lang po kami natutulog. Iyong stepfather ko katabi po namin. Then iyong nanay ko buntis pa. Noong nakita ko siya, natakot ako kaya nagtakip na lang ako ng kumot. Hindi na po ako makatulog, saka kinukover ko na lang ang sarili ko sa blanket. 3:00 na ng umaga, hindi na ako nakatulog dahil sa takot. Palala raw ng palala ang pagtatangka ng kanyang amain. There was one time na hindi ko makakalimutan. Natutulog kami nang biglang may pumasok sa bibig ko. Yung stepfather ko, may pilit na pinaiinom sa akin habang natutulog ako. Papa. Nausamak ka? Ilang beses daw siyang nagsumbong sa kanyang ina. Ha? Nausa ka? Papa. Sinabi ko sa nanay ko ang mga nangyari pero hindi niya ako pinaniniwalaan. Di na tinuod, nabuang na ka? Di na naman yung ulsi mong tito. Sabi ko yung stepfather, tinatouch po ako. Umiyak na nga ako sa harapan niya pero si nanay parang hindi naniniwala sa nangyayari. Honey, gusto niya akong nakauan. Tinuod na yung mong gilaptan ng akong anak. Pero may pagkakataon din daw na kinumpronta ng kanyang ina ang kanyang stepfather. Yung nanay ko, kinausap ang stepfather ko regarding sa mga sinumbong ko sa kanya. Ito. And then ang rason ng stepfather ko, nagcha-charge lang siya ng cellphone kaya nagising siya. Makalipas ang 3 taon, namatay ang ina ni Janice. Papa. Doon ko na sinabi sa tatay ko. Humingi ako ng tulong sa totoong tatay ko and yung mga relatives ng nanay ko. Sinabi ko po sa kanila. Nagulat silang lahat, kaya lumipat na lang kami ng bahay kung saan safe po ako. Hindi ko na po kasi makaya ang pakiramdam. And then later on, nagsampa po kami ng kaso. Acts of lasciviousness ang kaso. Nandoon po iyong 2 interpreter sa court. 2 po sila together with my family.
Pero sa kasamaang palad, hindi na nagpakita ang stepfather ko. Tab. Ayon kay Janice, hindi na umusad ang kaso kaya wala pa rin siyang nakakamit na hustisya. After namatay si nanay, nag-usap-usap kami. Sabi nila, bakit ngayon ka lang nagsalita? What took you so long? Kasi noong nabubuhay pa si nanay, lagi niyang kasama. For me, difficult to open up. Araw-araw pinoprotektahan ko ang sarili ko. Kapag gabi na, I protect myself. Niyayaya ako ng nanay ko na matulog sa kwarto nila pero tumatanggi ako. Sabi ko, sa kabilang kwarto na lang ako kasama ng kasambahay. Mahigit 10 taon na ang lumipas, pero ang sugat sa kanyang pagkatao hindi pa rin naghihilom. Siguro akala niya dahil deaf ako, cheap ang pagkatao ko. Nasabi ko sa sarili ko, dahil ba deaf ako? Tingin mo sa akin cheap lang? Kaya mo ba ginagawa ito? Of all people? It is easier for you at may confidence ka na gawin ito sa akin? Or am I less of a person because I'm deaf kaya inabuso mo ako? Yung totoong nanay ko thought of me as a lesser of a person kasi she never thought of me. Cared for me sa mga nangyayari sa akin. Pero tuloy ang ikot ng mundo para kay Janice, isang college graduate. Regular employee siya sa isang construction company sa Cebu kung saan siya nagtatrabaho bilang encoder. Patuloy niyang pinatutunayan na kayang makipagsabayan ng isang deaf person kung bibigyan lang ng pagkakataon. Kapag day off, abala naman siya bilang project officer ng Break the Silence project ng PADS. Isa rin siyang deaf relay interpreter na tumutulong sa mga deaf persons na makapagbigay ng kanilang testimonya sa korte. Assist in counseling and become like a bridge para maka-express fully ang isang deaf na hindi makapagsalita. Mabigyan siya ng boses. Hindi rin daw madaling maging deaf relay interpreter dahil kung minsay kino-question ng akusado ang kanyang kredibilidad. Sobrang hirap po talaga. Grabe ang burden, to be honest. Parang ang atake, nasa akin na as an interpreter. Or iyong ibang lawyer na kabilang party, kami pong interpreter ang inaatake. Ang role naman namin is to facilitate communication. Gaya ni Janice, deaf relay interpreter din si Karen, training officer ng Break the Silence project. Well, yung role ko sa mga kabataan is to make the language more visual, na maintindihan nila yung topic namin sa pamamagitan ng Filipino Sign Language. Matapos ang pagtuturo ng PADS sa mga kabataan tungkol sa kanilang mga karapatan at kung paano makakaiwas sa sexual harassment, ilan sa mga nagsidalo ang nagpaiwan. Pinakinggan ni na JP at Karen ang kanilang mga kwento na hindi raw nila masabi kahit sa kanilang pamilya. Ilang kababaihan ang nagbahagi ng panghihipo at pangahalik ng isang classmate na deaf din. Pinagsabihan ni JP ang lalaki. But respect mo mga girls. So now you have to say sorry to them. You can be police if they will report you. Okay? That's not good. Meron ding nagkwentong pinagtangkaan silang halayin ng kapitbahay at kamag-anak. Pero ang pinakamalungkot na kwento, narinig ko mula sa isang 20 anyos na itago na lang natin sa pangalang Emmy. Kwento niya, nung nakaraan
Nakaraang taon, naimbitahan sila ng kanyang kaibigan ng 3 Koreanong turista. Dahil deaf o bingi rin ang mga ito, nagmagandang loob naman daw silang samahang mamasyal ang 3. I-invite sila doon sa, after sila mamasyal, teammate sila, 2, mag-meet nila. Teammate sila doon, dinala sila doon sa hotel. Kung sumama sila sa hotel, doon, ang tawag nito, pinilit sila makipag-sex. Then later on, nakuha na, rape sila doon ng 3 Koreano. Kala niya, friends lang daw sila. Kala niya hindi sila aanuhin kasi yun nga, deaf. Kasi katulad din sila na deaf. May mga gabi din hindi siya makatulog. Kasi yung na-remember niya yung mga nangyari sa kanila sa hotel. What happened to you? Bago nito, pinagsamantalahan din daw siya ng ilang kamag-anak. Wala kasing tao doon sa bahay ninyo namin doon sa may bundok. Yung mga relatives namin wala doon. Ako lang po yung naiwan mag-isa. So, ikaw pinasok ka ng cousin mo sa bahay niyo. Walang tao, dinala ako sa damuhan. 3, cousin mo. Sinabi nila na wag akong salita sa family at saka sa mga relatives ko. Bakit? Why man not tell sa family and relatives mo cousin? Because I was scared. Natakot ako. I tried telling. Hindi ako pinaniwalaan ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, nagbibiro ka lang. Hindi yan totoo. Kami here. Well, we just want to inform you that it's never your fault why it happened. You were victim here. We believe you. Ang kasunod nito, isang mabigat na tanong. Gusto ba ni Emmy na sampahan ng reklamo ang mga humalay sa kanya? Sa nationwide survey na ginawa ng The Philippine Deaf Resource Center, 65 hanggang 70% ng deaf na batang lalaki at babae ay namolestya. Pero kakaunti lamang ang nagsusumbong sa otoridad. Merong dinalang bata na deaf mute, yung deaf na biktima. Tapos ang offender is deaf din. Then ang witness deaf. So ang nangyari sa akin, naging deaf din ako. Nagpaturo ng sign language sa PADS ang PNP Cebu. Pero mas kampante raw silang magpatulong sa deaf interpreter. Nung nakapag-training yung rape pala, na-rape siya, yung ganon. Pwede na-rape. Or, pwede ganon din. Pwede ganon din. Or sinampal siya o binugbog siya. So dito na malaman na namin. So, unang-una, sasabihin muna namin sa kanya na ako isang pulis, kaibigan niya. So dapat magano siya sa akin, magsalita. So tapos thank you. You also have your experience. Ayon sa PADS, dahil sa pangambang hindi sila maiintindihan, may mga biktimang nananahimik na lang. Ito ang mahalagang desisyon na kailangang gawin ni Emmy na ilang ulit ng biktima ng rape. What do you want to happen? Gusto ko lang pong mag-share. So, Upang mailabas daw ang nararamdamang galit sa dibdib, inimbitahan na lang nila JP at Karen si Emmy na sumama sa kanilang Dragon Boat team. Pumayag naman ang dalaga. Nakita kong nagliwanag ang mukha ni Emmy. Para bang nabawasan ang dinadalang problema. Sa wakas, may nakarinig na sa boses niya. My message for you is you have to be strong. Empower yourselves. Never be afraid to speak out. Because even if walang nakikinig sa inyo, there will be people who are willing to listen to you. and you have to
You have to speak out and break the silence. Sa sitwasyong ito, nagkakaroon ng tinig ang akala mo'y wala at nakaririnig ang akala mo'y bingi. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.